isa sa inyong mga kaibigan ay hindi nakasubscribe, Huwag kang magagalit kasi hindi sila nakasubscribe. okay lang yan. Ituloy mo lang. Gawin mong motivation sa sarili mo para magpatuloy ka sa pag-content creator, mga katoto, pag-YouTube. Hello mga katoto! Good morning po dito sa Canada. At good evening din po dyan sa Pilipinas, mga katoto. Kumusta po kayong lahat? For today's video, eka nga nila, ay para po sa mga YouTuber at mga social media content creator. Kailan mo ba masasabing content creator ka? Siyempre, kapag ka gagawa ka ng content mo at ipinopost mo sa social media. Ikaw po ba ay content creator dito sa Canada na nag-YouTube, nag-Facebook, nakakakuha na ng sahod sa social media? So, marami po palang mga benepisyo yan, mga katoto. Tulad po namin, ngayong time na to, ngayong tax season na to, so 2 years tax season na akong nakakakuha ng benefits sa pag-YouTube namin. Nung una po mga katoto, share lang po namin yung karanasan namin sa pag-YouTube. Tulad po ng mga iba na nagsimula po sa maliit na bahay, maliit na subscriber. Dati, isa lang yung subscriber ko si Commander lang. So, patuloy po ako na mag-video kasi gusto ko po na mga experience namin, yung mga memories namin, makikita ko po sa YouTube, sa TV. Kasi po, lahat po naman ng cellphone natin ay may limit ang kanilang memory card. So, yung memory card po ng cellphone ko dati ay 64 gig lang, mga katoto. So, hindi po lahat ng memories ko may store doon. So, kaya po pag-isipan ko po na i-share or i-store yung mga memories sa YouTube. Kaya yan po yung naging daan. Kaya pagka naiirip kami ni Commander, yan, meron kami pinapanood yung time na, ito pala yung itsura ko dati, ang payat-payat ko dati. Nung nagsisimula po kami mag-YouTube, mga katoto, wala pang masyado nanonood dyan. Konti-konti lang. 2, 3, masaya na po ako kapag umabot na ng 10. Ngayon, hindi po ako nawala ng pag-asa kasi hindi ko na po after dati yung pag-monetize. Hindi po namin after yung pagkakaroon ng sahod. Kasi ang gusto ko lang po dati, makita ko yung itsura ko sa TV, makapture namin yung mga memories namin dito sa Canada, mga katoto. Kasi hindi na po habang buhay, nandito po tayo sa Canada. Kung kayo po ay nag-uumpisa pa lang, bago pa lang, wala pang mga subscriber, tapos mostly yung mga friends mo, kamag-anak mo, hindi pa nakasubscribe. Okay lang po yan. Hindi sila sumusuporta. Go lang. Basta ang isipin mo lang is capture mo yung iyong mga moment. Mga memories mo dito sa Canada. Wag mong isipin na kailangan kong ipursyo to kasi para kumita ako. Kasi kung yan yung iisipin mo, mas lalo kang mahihirapan. Basta ituloy mo lang, enjoy mo lang, and then kung mamonetize ka man, may mag-subscribe man, huwag kang magagalit, lalo na sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, na hindi nagsusubscribe sa'yo. Kasi kung nagalit ka sa kanila, is parang talo ka. Parang iniisip mo na, bakit hindi nila ako sinusuportahan? Gusto kong magganito, magganyan, di ba? Mawawalan ka na ng momentum nun sa pag-YouTube mo, mga katoto. Mawawalan ka ng kaibigan. Oo, totoo yun. Mawawalan ka ng kamag-anak. Na-experience na po namin, mga katoto. So, sinare po namin sa Facebook namin yung video namin, yung link ng YouTube namin, yung video ng YouTube namin. Then, nakikita nila na yung thumbnail nandoon. Pero, kapag tinanong po namin sila, hindi naman po sila nanonood, mga katoto, at hindi naman po sila nakasubscribe. Kaya po, napagtanto po namin noon, meron po kaming isang kakilala na tinanong po namin kung nakasubscribe ba siya. Nung chinek niya yung YouTube namin, hindi siya nakasubscribe. Pero, alam naman niya na YouTube kami, mga katoto. Pero wag pong sumama po yung loob ninyo gano'n. Hindi naman po sumama yung loob namin kasi ganun po talaga ang pag-social media.
Kasi hindi Kahit po, hindi lang po sa social media, business din. Oo. So, hindi po lahat is Suporta sa'yo. Mostly, ang susuporta sa'yo is Stranger, sa labas. no? Stranger. Mga stranger. So, like what I've said po, wag pong sasama ang loob ninyo sa mga kaibigan nyo, kamag-anak Anak nyo. nyo, o ultimo anak ninyo na hindi nakasubscribe sa inyo. Okay lang po yun. Naranasan po namin mga katoto na nung time na yon, nung malapit na kaming ma-monetize. Kasi 1,000 subscriber po yung kailangan nung time na yon. Tapos, gustong-gusto na namin kasi ang dami na namin video, and then parang malapit na, parang nandun na, malapit na kami. Sana lang. Malapit na kaming makakuha ng na-monetize mga katoto. Yung watch hour, yung 4,000 watch hour namin mga katoto, na-reach na namin. Pero yung subscriber namin, hindi pa. Nag-ano siya eh. Nag-fluctuate sa mga katoto. Down. 1,000, then 1,001, then nagiging 1,999 na lang. Ganun mga katoto. Kaya, nung time na yon, ang ginawa po namin mga katoto, gumawa po kami ng account. Gumawa po akong dalawang account para lang mag-add. Para lang ma-maintain namin yung 1,000. Kasi once na bumaba sa 1,000 kasi yun, mag-ano na naman siya, mawawala yung monetize. So, kailangan namin na within that day, masecure namin yung 1,000. Ang hirap mga katoto. Tapos, nung time na yun mga katoto, so dumarami na. Sabi po namin, gawa tayo ng video para dumami pa yung subscriber natin. Naging 1,010, then bumaba na naman ng 1,005. Tapos, ang ginawa po namin, nag-video na kami nag-video, then pumalo po siya ng 1,100. So, naging kampante na po kami noon, na kahit 50 po yung mawala doon sa namin, subscriber namin, nandun pa rin, monetize pa rin po kami. At meron pong mga friends po na sumuporta sa amin kasi sinishare namin sa kanila, uy, konting oras na lang, kailangan namin yung watch hour. So, thank you sa Beshi Family. Subscribe din po sa kanilang channel, Beshi Family. Sila po, talagang binibideo po niya or pinipicture niya, sinesend sa amin. Oh, ito ha, pinapanood na kita, gano'n. So, alam niyo yun, yung mga ganong moment na kahit konti lang. Masaya siya kasi yung experience mo na yun, parang kinakabahan ka na parang meron kang gustong makamit sa pag-YouTube kasi hindi po madali talaga ang pag-YouTube. Simula po sa una na wala kang subscriber, sa una mong video, sa una mong subscriber, lahat po napakahirap kuhanin. Meron mga friend na talagang todo support sa'yo. Kahit sabi nga niya, alam mo ba na naka-open yung TV namin maghapon, walang tao doon. Naka-open yung YouTube nyo para lang merong manood para ma-full yung hours na kailangan namin. So, hindi lang po sila, yung mga iba po naming mga friends na talagang totoong nagsusuporta sa amin. Maraming salamat sa inyo. At sa mga bagong content creator, makikita nyo yung mga subscriber ninyo, merong merong profile, titignan nyo doon, i-click nyo yung subscriber nyo, makikita nyo lahat ng mga nakasubscribe sa inyo. So, kung isa sa inyong mga kaibigan ay hindi nakasubscribe, huwag kang magagalit kasi hindi sila nakasubscribe. okay lang yan. Ituloy mo lang. Gawin mo motivation sa sarili mo para magpatuloy ka sa pag-content creator, mga katoto, pag-YouTube. Kasi diyan tayo hugot ng lakas ng loob na kahit wala sila at hindi sila nakasuporta, patuloy pa rin ang laban, mga katoto. Tama. Yan. Kaya yun po yung ginawa naming inspirasyon ni Commander na kahit na walang nanonood, as long as si Commander nanood siya after ko ma-edit at ma-post yung video namin, pagka manood siya at nagustuhan niya yung video, okay na ako doon, mga katoto. Basta merong isang naniniwala sa'yo, yun, pagpatuloy mo lang. Push mo lang, girl. So, ano ba yung topic natin ngayon, mga katoto? Ano ba yung benepisyo ng pag-YouTube or pagiging content creator, lalo na dito sa Canada? Dito po sa Canada, mga katoto, meron po tayong income tax return na pinafile every year. So, kapag ka po na-monetize ka sa yung YouTube channel or mga Facebook nyo at kumikita na kayo, pwede nyo pong
i-declare yan as a income. Then, yung mga expenses nyo, pwede nyo pong i-claim. So, kami po ni Commander, nag-claim po kami ng income namin sa YouTube simula po nung na-monetize po kami. Then, lahat po ng mga expenses namin, mga binili naming gadget, mga binili naming mga kung ano-ano, simula po ng day na na-monetize kami, onward na. Hanggang ngayon, mga toto, kiniklaim na po namin. Kaya hindi po namin kinlaim yung previous, yung dati pa, hindi. Kasi po, kung kayo po ay magkiklaim ng inyong expense at ipapagawa nyo po sa inyong mga accountant, hindi po yan magkiklaim ng basta-basta yung mga accountant without supporting documents. Kung wala man kayong supporting documents at ipipilit ninyo, in the end, pag na-audit po kayo, kayo po ang haharap sa consequence na ginawa ninyo. So, mas maganda po kung kayo po ay magkiklaim ng any expenses, you have to make sure na meron po kayong mga invoice, mga receipt, at kung ano-ano pa na pwede ninyong i-support para sa inyong mga kiniklaim. So, ano po yung pwede natin i-claim, mga katoto? Pwede natin i-claim yung mga gadget natin na binibili. Yes. Yung, for example, bumili kayo ng bagong laptop. Yung bagong laptop na yun is ginagamit ninyo para sa inyong pag-YouTube. Or pag-edit. Kasi needs naman talaga natin yon para makagawa kayo ng maia-upload na video. And then, kung kayo po ay mag-upgrade ng camera. Yes. Yan. Tapos, yung mga travel nyo, yung gas. Kasi, kasi nag-YouTube tayo, pinapakita natin yung Canada, yung pwede pasyalan dito sa Canada. So, pwede yun, mga toto, part ng pag-YouTube natin yon. At ang kagandahan pa nun is kung kayo ay nandun sa inyong bahay. Siyempre, kailangan mo ng office o kailangan mo ng lugar para mag-edit or tapos i-store mo yung mga gamit mo. So, needs mo yun. So, kailangan mo na malaman, estimate yung lugar na kung nasaan ka naka-base. For example, sa room mo or meron kang ginawang office. So, i-calculate mo ngayon yung kung ilang square feet yun. And then, pwede kang magka-claim ng hydro, pwede kang magka-claim ng mortgage interest, internet, at marami pa pong iba. Hindi ko alam kung sa mga kakilala ninyo. So, based po sa mga kakilala namin, is claim sila ng kanilang expenses, wala pang income o hindi pa sila na-monetize. Aware lang po tayo dito kasi kapag binalikan ka po ng CRA at i-ask sa'yo kung ano man yung iyong mga supporting documents na ikaw ay talagang kumikita at meron kang YouTuber kasi pag na-audit ka, ang mahirap po kasi doon is yung penalty at interest. So, lahat po dapat, mga katoto, is documented. Nakadocument yung mga gastos natin, yung mga i-file natin, lalo na yung kung ano yung katibayan natin na nag-YouTube tayo, yung mga form na pinilapan natin. Kasi pagka na-monetize ka, mga katoto, meron silang ibibigay sa'yo na form na pipilapan mo doon na nakalagay doon yung full name, address, SID number, and tax information na magagamit mo sa pag-file ng tax, mga katoto. Yes. Tapos, yung iba naman po kasi, ang sinasabi ng iba is pwede kasi nga as a part of your business. Kasi ang business hindi naman agad-agad kumikita. Pero ito pong pag-YouTube ay difference po sa actual business talaga. So, para sa akin lang po kasi ayoko po kasi na ma-audit kami. Kaya pumupunta po kami sa secure na pagpo-file. Kahit na mag-claim man kami na mag-claim, I have to make sure po na lahat po ng aming kiniklaim ay meron kaming mga supporting documents para iwas audit. Pero kayo rin naman po yung masusunod doon or kayo din po ang mag-file or sasabihin nyo sa accountant niyo na meron akong YouTube na ganito, wala pa akong income, pero meron akong expenses, nasa sa inyo pa rin naman po yun. Ito lang po ay piece of advice na before ka mag-claim, you have to make sure na meron kang mga supporting documents para iwas audit kasi para sa inyo din po ito.
2 taon na po ako nagka-claim ng expenses ko at saka nag-declare ng income ko sa YouTube mga katoto. So si Commander po, siya po yung nagka-file ng income tax ko kasi doon naman po yung trabaho niya sa pag-file ng tax, sa accounting. So siya po yung gumagawa lahat ng income tax ko. Kaya po ngayon ay share po namin yung karanasan namin na 2 years na po namin na claim yung mga expenses at saka de-declare yung income namin sa YouTube. Kaya po kayo na nagbabalak mag-YouTube at malapit na ma-monetize, panoorin nyo po ito. Marami po kayo makukuhang idea para in the future, pagka kayo na po yung ma-monetize at makapag-declare ng income nyo, may idea na po kayo at malaking tulong po sa atin ito. Ipagpatuloy lang po natin mga toto, lalo na sa mga kapwa naming content creator, kapwa naming nag-share ng idea at kwento ng buhay dito sa YouTube. Pagpatuloy lang po natin mga katoto, at mahirap man na ma-monetize, mahirap man na makuha yung requirements para nakapag-apply ka ng monetization, tuloy-tuloy lang po mga katoto, gaya po namin. Nagsimula sa isang subscriber, 2, 3, at naka-receive ng mga iba't ibang mga opinion, mga comments, bad and good comments. Marami po mga katoto. Maraming mga nag-down na sinasabi na ay, hindi kayo manonood dyan, hindi naman kayo sikat. Ganon. Walang manonood sa inyo. Hanggang sa, ayun mga katoto, na-monetize, then ikwento na namin yung journey namin, yung pagka-income na namin. So, naniniwala na sila na meron palang income at may naniniwala na sila na kahit na hindi kami sikat, hindi kami celebrity, may nanonood pa rin mga katoto. Marami pa rin mga tao na nakakakuha ng idea sa mga binibigay naming information dito sa may YouTube channel namin mga katoto. Yes, tuloy-tuloy lang po natin kasi marami pong mga tao na gusto kayong i-down. Pero ang tignan po natin is yung kaano po yung pwede nating maitulong sa kapwa natin. Hayaan na po natin sila. So, Diyos na po ang bahala sa kanila at bahala din po sa atin. Basta masaya po tayo sa ginagawa natin mga katoto. Gawin nating inspirasyon yung mga malalaking YouTuber mga katoto na dati galing din sila sa kagaya natin. Dito sa sitwasyon natin na ito mga katoto. Malay nyo, di ba? Balang araw, lumaki, at sumikat din tayo, magkaroon tayo ng mga pera at pamimigay natin. Ngayon is wala pa tayong pamimigay kasi hindi pa ganun kalaki. Konting-konti lang. Kaya po, yun mga katoto, tuloy-tuloy lang at maraming salamat po sa mga nananatiling nanonood sa aming munting channel at nakasubscribe mga katoto. Maraming salamat po sa patuloy niyong pag-aabang ng mga video namin. Lalo na yung mga kababayan natin dito sa Canada na nagko-comment sa akin. Nagme-message sa direct doon sa RPTV. Sana po ay makita namin kayo at makapag-collab sa inyo. Kahit po na hindi po kami sikat na vlogger. Opo. Maraming salamat po sa inyo mga katoto. At kayo po yung inspirasyon namin para gumawa pa ng mga video namin mga katoto. So, don't forget to subscribe our channel, RPTV, para po sa mga impormasyon na totoong nagaganap dito sa Canada. Okay, mga katoto, maraming salamat po. Bye-bye!